Tila nabingi ako at parang gusto kong marinig ulit. Pakaramdam ko kasi ay nagkamali lang ako ng pandinig. I want to meet your daughter. Nalaglag ang pangako at hindi kagad nakahuma sa kinatatayuan. Nagbibiro lang siya, hindi ba? Bakit niya gugustuhing makaharap ang anak ko? Sinabi ko na sa kanyang, anak ko si Gracia kay Nathan. Galit siya sa nabalitaan niyang pinalaglag kong anak niya. Paniguradong nasagi ang ego niya matapos niyang mabalitaan ang pagkawala ng anak niya at nagawa ko pang makipagrelasyon kay Nathan. And to think na inamin ko rin na may anak na rin kami ng pinsan niya. Sino bang mag-aakalang maapektuhan siya ng ganito kalala? At pagkatapos niyang magalit sa akin, ay biglang gusto niyang makita ang anak ko? Ano yun? Bakit? Hilaw akong natawa. Kumunot ang noo niya. Why not? Anak ko siya kay Nathan. Anak namin ni Nathan, si Gracia. Wala sa sariling sabi ko. Ni hindi ko na malayang nagmumukhang defensive na pala ako. Ilang segundo pa bago ko na-realize yon. At parang gusto kong kaltukan ang ulo ko. Bakit ko ba nasabi yon? Alam niya na yun tungkol doon, bakit kailangan ko pang sabihin ulit? Masyado akong affected para mag-react ng ganun. I mean, baka lang hindi mo siya gusto makita. Tapos nang nalaman mo sa anak natin, nag-iwas ako ng tingin, hindi siya umimik. Napatingin ako sa kanya, hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Nanatili ang seryoso niyang titig. Napalunok ako at nakaramdam ng pagkailang. She's still my niece. Gusto ko pa rin siya makita. Hindi makapaniwalang napakurap-kurap ako habang nakatingala sa kanya. Kakaiba't walang bakas ng bigat sa boses niya nang sabihin niya yun. Baka tulog na siya ngayon? Napayuko ako. Then I'll visit tomorrow. Don't worry, it has nothing to do with what happened between the two of us before. Nagbalik ang bigat sa boses niya. Noong mga panahong pinalaglag mong anak ko, ay doon na rin natapos ang koneksyon nating dalawa. I'm mad at you, yes. Makikipagkita ko sa anak niyo ni Nathan bukas. At huwag kang mag-alala dahil hindi ko siya idadamay sa galit ko sa'yo. Siya ang naunang tumalikod para bumalik sa unit niya. Habang nanatili lamang ako nakatayo sa labas at tulala sa kawalan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may punyal na sumaksak sa dibdib ko. Pagkatapos ko marinig ang pag-amin niya sa galit sa akin, ay parang nanghina ako. Parang hirap huminga na hindi ko maintindihan. Tulog na si Gracia sa silid niya pagkapasok ko kaya nagtungo na lamang ako sa silid ko at paulit-ulit na naririnig ko sa utak ko na parang sirang plaka ang sinabi ni Caspian at dahil doon halos hindi ako makatulog. Narinig ko pang pagdating ni Nathan. Narinig ko na binuksan niya ang silid ni Gracia. Siguro para i-check kung kamusta na si Gracia. Bumuntong hininga ko, maaga akong gumising para ako na mag-asikaso ng agahan pero hindi ko inakalang may mas maaga pa sa akin. Natagpuan ko si Nathan nakaharap si Caspian sa sala. Agad tumayo si Nathan para lapitan ako. Siguro para mag-explain kung bakit nandito si Caspian. Hindi niya na kailangan pang mag-explain. Alam ko na kung bakit nandito ngayon ang lalaking ito. I'm sorry, hindi ko in-expect na. Ayos lang, putol ko sa pag-explain niya. Seryoso kong tumingin kay Nathan. Alam ni Caspian ang tungkol sa bankruptcy ng. I know, alam ko ng lahat. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Paanong akong nakiusap sa kanyang i-pull out ang share niya mula sa kumpanya ni Papa. My stepmom is just burning the money. Masyado na siyang nahuhumaling sa mga mamahaling bagay na hindi naman importante. Hindi siya magawang disiplinahin ni Papa kaya akong kumilos para mahintong kabaliwan niya. Paliwanag niya. So all this time, wala naman pala talagang masamang intensyon si Caspian sa pag-pull out niya sa pera niya sa kumpanya ng pamilya ni Nathan. Ako lang ang nag-iisip ng masama kasi akala ko dinadamay niya si Nathan sa galit niya sa akin. Nakagat kong ibabang labit na pabuntong hininga. The embarrassment as its finest. Bumalik kami sa salat na laglagang pangako na makitang kaharap na ni Gracia si Caspian. I have two of this and this. May pinagtuturo si Gracia sa tabloid niya. Pinapakita niya yun kay Caspian at talagang nakaupo pa ito katabi ni Caspian na parang close na sila. You really like cats? Ani Caspian. Yes, at sabi ni Mommy, pwede na raw akong gumawa ng shelter para sa mga pusang kalye. Gusto ko pong magkaroon ng ganun balang araw. Magtatrabaho ako, tapos mag-iipon. Tapos bibiling ko lahat ng pusang kalye at aalagaan ko silang lahat. Tapos magtatayo ako ng shelter. Wow, shelter talaga. Sumulpot si eksena si Nathan kaya napatingin sa kanya si Gracia habang sa akin nakatingin si Caspian. Seryosong mata niya at hindi ako komportable kaya ako naunang nagbawi ng tingin. Daddy!
Tumayo si Gracia at niyakap si Nathan. Tutulungan mo ko sa shelter ko, hindi ba? Secret lang, hindi ba? Bumulong pa kunwari sa huli si Gracia. Nakakala mo talaga, hindi ko narinig ang sinabi niya. Gracia, maligo ka na. Saka huwag ka dito, sasilid ka na muna. May importante pag-uusapan si daddy mo tong bisita niya. Tapos nilingan ko si Caspian. Bye po, balik-balik ka po dito ha. Kumaway pa si Gracia kay Caspian. Formal na tumangulang si Caspian at sinundan ng tingin si Gracia na palayo. Gusto kong pandilatan si Gracia. Napaka-itsyosera talaga. Hindi may alis ang tingin niya sa papalayong si Gracia kaya tumikim ako para maibalik ang atensyon niya sa akin. Hindi ako komportable na tinitignan niya ng ganyan ng anak ko. Anong gusto niyong inumin? Seryoso kong tanong. Coffee without sugar, pati kay Caspian, salamat. Si Nathan ang sumagot tapos ay ngumiti. Tahimik akong tumango. Sinusulyapan ko sila kahit nasa kusina ako. Parehong seryosong itsura nila habang nag-uusap sila. Ano bang pinag-uusapan nila? Alam niya si Nathan ang tinurong dahilan kung bakit inakusahan akong naglaglag ng bata. Aware naman si Nathan na may galit sa akin si Caspian. Kaya bakit parang nagkakasundo sila ngayon? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ito ng kape nyo, inilapag kong kape sa center table. Saktong paglapit ko, ay tumunog ang phone ni Nathan dahilan para mapilitan to sagutin ang tawag na yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naiwan kaming dalawa doon. Sumimsim siya sa kape na dinala ko. Akman tatalikod na ako para bumalik sa kusina nang magsalita si Caspian. Gracia likes cats? Takang-takang nilingon ko siya. Ah, oo, bakit? Nothing. Naguguluhan na tumango ako at tumalikod na. Nagpatuloy sila sa pinag-uusapan nila hanggang sa kailangan na ring umalis ni Caspian dahil may kailangan pa itong asikasuhin. Ang hindi nakatakas sa pandinig ko ay narinig ko mula kay Caspian bago ito umalis. Let's talk about it here tomorrow. Pupunta ako bukas dito. Hindi na rin nakapalag si Nathan dahil umalis na rin kaagad si Caspian pagkatapos na sinabi nito. Pagkatapos ng tagpong iyon, si Nathan kaagad ang pinaulanan ko ng tanong. Bakit parang okay kayo nun at talagang may kasunduan pa kayo ha? Ano yun? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Sunod-sunod ang tanong ko sa kanya matapos kong isaradong pinto ng silid niya. Takot ko lang na baka marinig ni Gracia ang pag-uusap namin ni Nathan. Calm down, okay? Walang mangyayaring masama sa pakikipaglapit ko kay Caspian. Kasal na tayong dalawa. He believed that Gracia is our daughter. Hindi niya napagdududahan ng relasyon nating dalawa. I can protect you and Gracia. Just believe me. Problemadong umupo ako sa sofa niya. May tiwala ako sa'yo pero kay Caspian wala. Bumuntong hininga siya. Don't worry, sa susunod sa ibang lugar na ako makikipag-meeting sa kanya. Hindi ko man maipapangako may lalayo ko siya dito but I'll try. Napalunok ako. Isipin ko pa lang na palapit na kami ng palapit kay Olga ay tilang hirap ng huminga. Hindi na kailangan Nathan. Napabuga ako ng hangin. Ani ay mas makapangyarihan ang pamilya ni Caspian kaysa sa kanila. Nihirapan na rin siya sa ganitong sitwasyon. Siyang naiipit sa aming dalawa ni Caspian. Dapat hindi na siya nadadamay dito pero mas pinili niyang tumulong sa amin ng anak ko. Nilingon ko siya at ngumiti, sapat ng lahat ng ginawa niya para sa aming dalawa ni Gracia. Babalik na kami ni Gracia sa Miami bukas. Pasensya na pero kailangan na naming mauna sa'yo. Mukhang mali yata na sumama pa kami dito sa Pinas. Sana nakinig na lang ako sa... Ayos lang, wala kang nagawang mali. Kailangan mo rin namang bisitahin ang papa at kapatid mo. Kung babalik na kayo doon at yun ang makakapagpanatag ng loob mo, yun ang gawin mo. Tumango-tango ako pero sa sulok ng puso ko ay may pagsisisi akong naramdaman. Dapat nakinig ako sa kanya noon sabihin niyang huwag na lang kaming sumama pabalik dito. Hindi sana, hindi na nangyari to. Masyado ako nagtiwala sa malaki ang magagawa ng kasal namin ni Nathan para maitagong totoong katauhan ni Gracia. Uuwi na tayo? Gulat si Gracia nang makita ako nagsasalansan ng mga damit sa maleta. Oo, nilingon ko siya. Nakita ko nakanguso siya. Oh, problema mo. Mami naman may pupuntahan pa ako shelter bukas. Tinasan ko siya ng kilay. Anong shelter yung pinagsasabi mo ha? Parang may naaamoy na naman ako hindi maganda dito sa sinasabi niya. Nag-search ako online. May shelter ako nakita na maraming stray cats. May stray dogs. Diyos ko naman Gracia, ano na naman ang balak mo? Bibilhin mo na naman? Wala na tayong budget dyan kapag na-hold dyan sa airport. Di hindi tayo sa airplane sumakay, Mommy. Naiiritang pinandilatan ko siya. Saan mo gusto? Sa spaceship? Itong bubuita na to, matitiris ko na talaga to.
Ni-research ko si Sir Caspian, Mommy. Mayaman pala yun. Nalaking mata ko nang balingan siya. Kinuha niyang tabloid niya at nag-scroll doon. Alam na alam niya talaga kung anong hinahanap niya. Ipinakita niya sa akin ang picture ni Caspian na nahanap niya sa Google. May private plane siya, Mommy. Saka family related sila ni Daddy. Saka friend na kami, kaya i-chat ko na lang siya na doon na lang tayo sumakay sa private plane niya. Gracia! Bulalas ko sabay hablot ng tabloid niya. Hindi ko napansin na nataasan ko na siya ng boses. Napakurap siya sa gulat at hindi ko pa nahawakan ng maayos ang tabloid niya, kaya bumagsak yun sa sahig. Hindi ko pa siya kailanman nasigawan ng ganito. Nagalit ako sa kanya noon pero hindi ganito kalala ngayon. Mommy? Nanginig ang boses niya at parang maiiyak na. Pasensya na po. Hindi ko lang talaga mapigilan. At bigla siyang tumakbo papasok sa silid niya. Gulat na sinundan ko kagad siya pero nang pihitin kong doorknob ay nakalock na yon. Hindi naman ganito noon si Gracia. Noong walang-wala pa kami. Paano nagbago na siya ngayon, nakukuha niya ng mga gusto niya. Naiintindihan niya ako noon kapag wala akong maibigay sa kanya. Alam niya kung gaano kami kahirap at alam niyang hindi lahat ng bagay na gusto niya ay makukuha niya. Pero ngayon, hindi ko na siya makilala. Gracia, anak, sorry. Nabigla lang ako. Ani ko sa labas. Wala akong narinig na response mula sa kanya. Hindi siya nagsalita at nanatili lang siyang tahimik sa loob. Wala sa sarili na bumalik ako sa silid ko. Tulala na pinagmasdan ko mga gamit ni inayos ko sa maleta. Hindi ko siya maisasama sa ganitong sitwasyon. At hindi rin ako aalis dito kung walang anak ko. Aalis ako para mailayo si Gracia dito. Pero papaano kung ganito nangyayari ngayon? Naalala kong panaginip ko. Hindi kaya sign na yon na magkakatotoo ng kinatatakutan ko. Palatandaan ba yon na masisilaw ang anak ko sa pera at kung ano-anong bagay kaya iiwan niya ako at sumama kay Caspian? Sa panaginip ko, sumama si Gracia kay Caspian. Kahit anong hawak ko sa kamay ni Gracia, nagawa pa rin bitawan ng anak kong kamay ko. Binitawan niya ako para sumama sa ama niya. Hindi, napahagulol ako sabay iling-iling. Hindi mangyayari yon. Ako pipiliin ng anak ko. Hindi niya ako ipagpapalit sa kahit na sino. Nakasalampak sa sahig at nakasandal ako sa pinto habang iniisip ang mga problema ko kanina. Hindi ko na namalayan nakatulugan ko na yon. Nakakapagod din palang isipin ang problema. Tumingala ako sa wall clock. 3 oras na pala ako nakatulog. Kailangan ko ng piliting kumain ng anak ko. Hindi ko man siya mapipilit na sumama sa akin sa ibang bansa ngayon. Baka sa susunod na araw ay maintindihan niya at makakaalis na kami dito sa Pinas ng matiwasay. Lumabas ako at nagtungo kagad sa silid niya. Sinubukan kong pihitin ng doorknob niya at natuwa ako nang malaman na bukas na yon. Nakangiting pumasok ako at inaasahan ko nandun lang si Gracia. Pero wala siya doon. Gracia? Kabado na hinalughog ko ang buong silid niya. Binuksan kong CR at umikot ako sa silid na parang nababaliw. Sa pag-iikot-ikot ko ay nakita kong whiteboard niya. Sa tabi na napupuno ng post-it note. Napatigil ako tinignan niyon. Napaawang ang bibig ko na makita kung sulat kamay ng anak ko. Napakarami niyang sinulat doon. Naalala kong nakita ko rin ang whiteboard na to sa silid niya sa Miami. Hindi ko alam na dinala niya yon hanggang dito. Hindi ko na pinansin yun at lumabas na. Hindi na muna ako mag-aaksaya ng oras para doon. Nagmadali ako nagtungo sa kusina. Pati sa kusina ay walang anak ko. Parang lalabas ang puso ko sa dibdib. Nanginginig ang kamay na nagpaikot-ikot ang kasubuong unit. Kahit ang silid ni Nathan ay pinasok ko na pero hindi ko mahagilap si Gracia. Gracia? Napatakip ako sa bibig para pigilan ng mapaiyak. Si Nathan ang parating niyang nakakasama mula pa noong dumating kami dito. Hindi kami kailanman lumalabas na magkasama. Hindi ko siya nilalabas dahil bawal siyang ma-expose sa labas. Delikado pa rin ang buhay niya. Kahit pa sabihing inangkin na siya ni Nathan na anak. Nagmadali akong lumabas ng unit. Diretso ako sa lobby ng building. Lumapit agad ako sa tauhan ng building. May nakita kong bata kanina. Tinanong ko nga kung nasa ng parents niya pero nagpara siya ng taxi dyan sa labas. Hindi ko na nahabol, ma'am. Nakasakay na siya. Paliwanag ng security guard. Mabuti na lang at nakuha niyang plate number ng taxi na sinakyan ng anak ko. Tinawagan ko rin kagad si Nathan para tanungin kung nasan siya ngayon. Tsak na sa kanya tutungo si Gracia. She's not here. I'll call my father's men to find her. Hahanapin ko rin siya. Huwag kang umalis dyan, Nathan. Baka dyan pumuntang bata. Baka ikaw ang hanapin niya at baka hindi ka niya makita dyan kapag umalis ka. Manatili ka lang dyan, please. Nanginginig ng boses ko. Okay, I'll stay here. Hinahanap na siya ng mga tauhan ng ama ko. Gagawin na lang lahat para mahanap si Gracia.
Aalis ako kapag hindi pa siya dumating dito sa loob ng 4 na oras. Maghahanap na rin ako, ani ni Nathan. Bakas din ng pag-aalala sa boses niya. Hindi ko na alam kung saan tutungo nang biglang maalala ko na nabanggit niya ang cat shelter. Manong, may alam ka po bang cat shelter na malapit dito? Binalingan kong driver sa rearview mirror. Opo, doon po tayo tutungo? Opo, doon po. Alerto kong sagot. Kinalughog namin ang lahat ng shelter na meron ng syudad na to. Pero nakakapanghinaan na malaman na hindi ko pa rin mahagilap ang anak ko. Wala siya sa lahat ng shelter na pinuntahan ko. Kulang na lang pati ang mga iskinitay halughugin ko. Baka nandoon si Gracia. Wala sa sarili na naglakad ako sa gilid ng kalsada. Panay ang pahid ko sa pisngi ko. Hindi maampat ang luha sa mga mata ko. Nangihinang tuhod ko sa bawat hakbang ko. Huminto ako sa may stoplight at wala sa sarili na tumawid. Hindi ko malang namalay na nag-red light na. Abalang isipan ko sa ibang bagay. Abala sa pag-iisip sa sitwasyon ng anak ko. Baka ano nang ginagawa sa kanya ng driver ng taxing sinakyan niya? Uso na ngayon ang kidnapping sa mga batang kaidaran ni Gracia. Idagdag mo pa na baka makilala siya ni Olga. Nagkanda buhol-buhol ng isipan ko dahil sa mga problemang ito. Miss, bumalik ka dito! Sigawan ng mga taong nasa gilid. Balak pa sana nila akong habulin para hilahin pagilid pero hindi na nila ako naabutan. Ngunit napasinghap ako na may kamay na humila sa akin pabalik sa tabi. What the hell are you doing? Isang pamilyar na baritaw ng boses ang sumalubong sa akin. Nakasubsob ako sa dibdib niya habang panay ang pag-iyak ko. Gusto ko siyang itulak pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa magkabila kong braso. Bitawan mo ko! Utos ko sabay hila sa kamay ko pero nagmatigas siya. Sabi ng bitawan mo ko! Tinulak ko ulit siya pero imbis na makinig sa akin ay kinabig niyang katawan ko para mapasubsob pa lalo sa katawan niya at hindi na ako makawala. Kaya mas lalo kong nairita. Namimiligrong buhay ng anak ko tapos eto siya tinahawakan ako. I know you'll find her. Nahanap ko na si Gracia. Napasinghap ako sa narinig mula sa kanya. Luhan pang mga matang tiningala ko siya. Parang nabunutan ako ng karayom sa dibdib nang marinig yun. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Gracia? Napahawak ako sa long sleeve niya. Nandun ang kalituhan at kaseryosohan sa mga mata niya. Parang nahihirapan siyang basahin ako. You really look worried of your daughter. Nagtagis ang bagang ko. Malamang anak ko yun. Mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa kanya. Ang sarili kong pinakaunang sisisihin ko kapag napahamak ang anak ko. Ano bang iniisip niya? Walang ina na hindi mag-aalala sa anak nila, lalo na kapag nalamang nasa panganib ang mga anak namin. Nagsisisi ka rin ba nung pinalaglag mo anak ko? Para akong naitulo sa kinatatayuan sa susunod niyang tanong. Otomatikong bumalati ang galit sa mga mata niya. Para akong nablangko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Wala akong makapasa utak ko. Namalayan ko na lang nang tinalikuran ko siya tahimik na naglakad nang mabilis palayo sa kanya. Ilang saglit ay tumunog ang phone ko at nalaman si Nita nang tumatawag. Hello? Hindi ko napigilan ang manginig ng boses ko. Hello Jovita, nasa bahay na si Gracia. Nakatulog na siya pagkarating namin. Ayos na siya, si Caspin ang nagdala sa kanya sa akin sa office. Tumikim ako para alisin ang biki sa lalamunan. Pauwi na ako, salamat. Mahimbing ang tulog ni Gracia nang buksan kong silid niya. Pagkarating ko'y bumalik din kaagad si Nathan sa trabaho. Hinintay niya lang ako makarating para may magbantay kay Gracia. Iyakap-yakap ni Gracia ang pusang staff toy niya. Nagkamali lang ba ako ng iniisip na nagmamayabang ng anak ko sa kakalasin niya? Hindi ko naman inakalang seryoso siya sa pagkagusto niya sa mga pusang kalye. Nilapitan kong kama niya at umupo sa may bandang uluhan niya. Hinawi kong buhok na tumatakip sa mukha niya. May mga nagbago na sa anak ko simula noong dumating kami dito. Nung dumating kami dito, ay ibang bagay kagad kong inaasikaso. Hindi ko malang nagawang ilabas siya pagkarating namin sa Pinas. Masyado akong abala sa paghahanap buhay sa Miami. Tapos nung dumating ako dito, ibang bagay ulit ang pinagtuunan ko, imbis na siyang unahin ko. Hindi kaya'y kasalanan ko rin ang lahat kaya nagbago si Gracia? Napansin kong whiteboard sa gilid. Dahan-dahan akong umalis sa pagkakaupo at nagtungo doon. Kinuha kong whiteboard at tinignan ng mga post-it note na dinikit niya doon. Dala ang whiteboard niya nang lumabas ako sa silid niya para sa kwarto ko basahin ang mga post-it note niya. Nakakatakot si Mama. Yun ang note na akagad na bumungad sa akin. Napalunok ako, sinulat niya siguro to kanina. Tinignan ko iba pang note na nakadikit doon. Pagkarating ko sa Philippines, magpapabili ako ng maraming pusa kay Uncle Nathan. Kumain kami ni Uncle Nathan sa ice cream parlor. Binili niya ako ng napakaling chocolate ice cream.
Ibibili ako ni Uncle Nathan ng napakaraming pusa kapag natulog daw ako sa tanghali. Binantayan ako ni Uncle Nathan. Takot kasi ako sa kidlat. Puros tungkol sa bonding nila ni Nathan ang nilagay niya doon. Ibig sabihin ay sa lahat ng oras wala ako doon sa tabi niya. Kaya wala siyang maisulat tungkol sa akin dito sa mga notes niya. Napaiyak ako. Si Uncle Nathan ang pumunta dito sa school para sa Mother's Day. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko kasi hindi naman daw babae si Uncle Nathan. Nasaan na ba kasi si Mama? Pinahid kong luha ko. Nagpatuloy ako magbasa. Busy si Mama, wala ulit siya kaya matutulog na naman ako mag-isa. Nakakapanibago palang matulog sa malaking silid tapos ikaw lang mag-isa, no? Nakakatakot. Sana samahan na ulit ako ni Mamang matulog ngayon gaya nung nasa Pilipinas pa kami. Ito yatang sinulat niya noong unang salta namin sa Miami. I love you, Mama. Miss na kita. Magkano kayang sahod ni Mama sa isang linggo? Pwede ko kayang bilhin ng oras niya para ako naman ang asikasuhin niya? Nakakaingit naman yung mga customer sa coffee shop, inaasikaso niya. Tapos ako, napatakip ako sa bibig para pigilan ang paghagulhol. Parang pinipig ang puso ko sa mga nababasa ko. Wala siyang ibang napagsusumbungan niya ng mga problema, maliban sa whiteboard na ito na dinidikatan niya ng mga notes. I love Mama. Paulit-ulit niya itong sinulat hanggang sa mapunong isang papel ng post-it note. Binali kong pagkakaayos ng post-it note niya pero may isa ko napansin na note na hindi ko nabasa kanina. Binasa ko yon. Sinabi ni Uncle Caspian na mahilig din sa mga pusang mama niya. Pareho pala kami. Napalunok ako't dali-dali na binalik ang mga notes sa whiteboard. Kung ganun, namana kaya ni Gracia ang pagkahilig niya sa mga pusa sa ina ni Caspian. Hindi ko alam na balang araw makukuha niyang ugaling yun. Nagluto ako ng paborito niyang sinigang ngayon. Naalala ko pa dati na nahirapan ako maghanap ng tamarin sa ibang bansa para lang ipagluto si Gracia ng sinigang. Kaya noong umuwi ako noong nakarang taon dito, ay ilang bags ng tamarin powder ang binili ko para lang dalhin sa Miami. Napalingon ako sa pinto ng kusina nang marinig ang pagbukas ng pinto. Bumungad sa akin si Gracia na kinukusot pang mata. Mommy? Medyo gulat pa siya nang makitang nandito ako. Halatang guilty siya sa ginawa niya. Kaya ganyan lang ang reaksyon niya ngayon. Pero hindi ko ginawang inakala niya. Ngumiti ako sa kanya't sumandok ng bangus at sabaw ng sinigang. Tapos niligay sa maliit na bowl. Umupo ka na doon. Tinuro kong stool. Ngaling-ngaling siyang sumunod sa utos ko. Panay ang tingin niya sa akin. Nilapag kong sinigang sa harapan niya. Napansin kong gulat sa mga mata niya na makitang sinigang. Alanganin siyang tumingin sa akin. Tikman mo na, Gracia. Ngumiti ulit ako sa kanya. Napalunok siya at nagsimula na ring tikman ng sinigang. Alam ko nagtataka siya ngayon kung bakit hindi ko siya pinagalitan ngayon pagkatapos ng ginawa niya. Ngayon ko napagtanto na nagawa niya yun dahil pakaramdam niya hindi niya na ako kilala. Na nagbago na ako at wala ng dating mama niya na parati siyang inasikaso. Nagkamali ako nung inisip kong si Gracia ang nagbago. Hindi si Gracia ang nagbago. Kung hindi ako, pinahid ni Gracia ang mata niya matapos niyang natikman ang niluto ko. Umiyak pala siya kaya kagad ko siyang niyakap. Masarap po. Paborito kong sinigang niyo kaya nakakatuwa na natikman ko. Ito ulit. Nagahabol siya ng hinga dahil sa matinding pag-iyak. Hinagod kong likod niya. Pati ako'y naiyak na rin. Matapos kong pahirin ang luha ko, ipinahid ko na rin ang luha niya at nakangiting nilagyan pa ng kanin ng plato niya. Kumain ka pa. Lalabas tayo mamaya. Luma na yung kulungan ng pusang ginagamit mo sa mga pusa mo. Bumili tayo ng bago. Pasaway ka talaga. Gusto mo bang masugatan ng mga pusa mo habang nasa kulungan na yon? Namangha ulit siya sa narinig niya sa akin. Sa lahat ng bagay na maririnig niya sa akin, alam ko itong pinaka-imposible. Pero siguro, oras na. Para yakapin ko rin ang mga bagay na nagpapasaya sa anak ko. Halos mabulunan si Gracia para lang maubos niya kagad ang kinakain. Excited talaga siyang bumili ng kulungan para sa mga pusa niya. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na muna kami babalik sa Miami. Kailangan ko magpakatapang. Haharapin kong kinatatakutan ko para sa anak ko.